sa Supreme Court. Marami talaga ang gusto pa sa PRRD. Mas maganda kung, Ate Joey, mas maganda kung she can explain to all of you the number of signatures that we have. They are asking how many signatures daw that we already have. We already have, actually, ang hawak namin ngayon na mga signatures around almost magti 300,000 na. However, today, 300,000 signatures. However, today, ang isasabit namin sa Supreme Court is around 162,000 signatures. Yung hindi namin masasubmit today, we are going to submit it in the next filing. Kasi may mga requirements kasi sa Supreme Court, no? Pagdating sa filing, pagdating sa annexation. So, we already work on the signatures last week pa, ma-prepare, and yung mga iba sa susunod namin siya ipa-file. Meanwhile, tuloy-tuloy kasi ang pagsasubmit natin, tuloy-tuloy ang signature campaign, ang pagpa-file natin sa Supreme Court, tuloy-tuloy yan hanggang sa magdesisyon na ang Korte Suprema doon sa mga habeas corpus cases to PRRD. How many provinces na po yung mag-visitan ng puntahan? 40 cities. 40 cities and provinces. Luzon, Visayas, Mindanao po yun. Kumusta mo po ma'am, wala po bang visiting some parts of the provinces? Wala bang mga, di ba kayo inaaway, something like that? Siguro, ang nag-stand out is yung Manawag, Pangasinan. Kasi pinalis kami doon Pinalis kami ng mga police doon, even if we are in a private property, even if we're not conducting a rally, they ask us to leave. So, aside from Manawag, Pangasinan, wala namang insidente. Mayroong maliit na insidente sa Batangas, pero in the end, naging okay naman. Nadaan naman sa magandang pag-uusap yung nangyari sa Batangas. I think ang mag-stand out talaga pagdating sa diskriminasyon, malinaw na malinaw yan sa Manawag. Ma'am Joey, hanggang kailan po natin gagawin yung signature campaign natin? Hanggat hindi nagdidesisyon ng Korte Suprema sa habeas corpus ni PRRD. Ayan. Marami man nagtatanong kung ilan na yung signature, no? Idagdag ko lang po kasi sinasabi nila na bakit 300,000 lang or bakit 200,000 lang, bakit ganito. Hindi ba marami namang mga Duterte supporter, ganyan. Well, oo, no? And marami pa rin hindi nakakaalam. We're just using our platform. So that's why we ask everyone to spread the word and let's do something for for PRRD. Alam ko marami sa inyo mga Duterte supporter naniniwala sa politika ni PRRD. Let us spread the word and let us push for action, especially in correcting the mistakes that are going on now sa bansa natin. Hindi madali na mangalap ng signature. Hindi madali na kung makakita tayo, let's say, siguro sa isang araw, makakuha tayo ng 700 signatures. 700 signatures na pinagsama-sama mo sa isang lugar ay napakaraming tao. Okay? But 700 signatures on paper, mukhang napakakonti. Okay? But I would just like to tell you that if we are going to spread the word and act together, we would be able to get an overwhelming number so that we would be able to convince the Supreme Court that this is something that we really want to be decided on. Maganda yung pakiramdam namin sa numbers. Actually, sa sarili naming palagay, maganda ang pakiramdam namin sa turnout ng signatures dahil ang huling signature campaign na ginawa sa Korte Suprema ay noong 2020, noong taong 2020. Ito ay noong nag-file ang mga grupo ng anti-Duterte na i-compel ang Supreme Court, i-compel ng Supreme Court si PRRD na i-divulge ang kanyang medical health condition. Ang kanilang part ng kanilang annex ay ang letter na nagsasabi na ang mga tao ay curious din doon sa kalagayan ng health ni PRRD. So maraming mga nagpirma-pirma at ginawa itong part ng submission ng kanilang petition at ang kanilang idinadasal doon sa kanilang petition na yon at sa letter na signature campaign ay resolusyonan na ng Supreme Court ang petition of ang writ of mandamus
na magko-compel supposedly kay PRRD na i-divulge ang kanyang health condition. So what happened there? Ang nangyari doon, nagdesisyon ng Supreme Court ng mabilis. Okay? Nagdesisyon ng Supreme Court noon ng mabilis sa kabila ng beside dun sa fact na nasa gitna tayo ng pandemic noon, ang Korte Suprema ay nagdesisyon dahilan na rin siguro dahil sa pag-uudyok ng signature campaign na iyon. Hindi nila nakuha yung gusto nila. Ultimately, hindi pinayagan yung writ of mandamus. Pero ang punto, because of the signature campaign in one way or another, it influenced the Supreme Court to act on the petition immediately. Now we already have for today we have around 162,000 signatures to be submitted, and then on March 11 we're going to submit another batch of signature, and on March 28 we're going to submit another batch of signature. So I hope everyone will join and help us in doing this. Ikumbinsi natin ang Supreme Court, magsumamo tayo sa Supreme Court. Sa panahon ngayon, Supreme Court na lang ang may kapasidad sa lahat ng branches ng ating gobyerno. Sila na lang yung may kapasidad na itama yung mga maling nangyayari. So, wala na tayong maasahan sa executive, wala na tayong maasahan sa gobyerno ni Bongbong Marcos, sa House of Representatives, sa Senate, minority lang ang kakampi natin. So, kailangan na nating mag-step up ang Supreme Court, i-convince natin siya na ilaban ang ating soberanya, ipagtanggol at protektahan ang karapatan ng isang Pilipino na nasa abroad. Dahil siya ay Pilipino, deserve niya na ipaglaban at protektahan ang kanyang karapatan base sa ating sariling konstitusyon. So, iuwi natin si PRRD. Pero po ba tayong target, ma'am? How many signatures po yung kailangan natin? Well, yung mga self-imposed target namin is 500,000. Self-imposed yan. Self-imposed target yan. We want to get as much as 1 million. Kung kaya natin. Ang importante, lahat tayo kumikilos, nagsisignify. I don't think any, I'm very, very confident that this is the biggest signature campaign, if not the biggest signature campaign for this kind of cause. So, magtulungan po tayo, nanindigan tayo. Bawat isang pumirma sa signature campaign ay naninindigan ng tama para sa bayan. And like I said earlier, this is not just about PRRD. This is about this is about us pushing back, asserting our sovereignty, okay? So that the Supreme Court, in behalf of the whole nation, will also assert the sovereignty of our country by making sure that a Filipino is afforded kung anuman yung karapatan niya na dapat ibinigay sa kanya, at ang pagkuha sa kanya dito sa Pilipinas na hindi humarap sa competent judicial authority ay isang bagay na hindi katanggap-tanggap. So, dapat manindigan ang Supreme Court at magsalita kung ito ba ay tama o mali. Sir, makapulang. Kasi itong March 11 na yung anniversary ng so mayroong magaganap na event sa March 11 yan. That we do not know, but March 11 for sure, gaya ng sinabi ni Miss Joey, no, that we are Yun ang going working target namin for the next for 5 the years. next 5 years. Ma'am, ask ko lang kasi yung mga vloggers kasi hindi alam yung mga location nyo kung saan kayo nagpupunta for signature campaign. Ma'am, saan namin pwede magkatay mga schedules nyo? Actually, sa totoo lang, sir, hindi talaga kami nag-a-announce ng schedule ahead of time. And for, you know the reason, because we do not want to be, entrapped, ganyan, or Mapaghandaan. mapaghandaan kami, or the reality is, gipitan ngayon pag alam nilang Duterte ka, gigipitin ka So, that is why, itong panahon na to, ang kailangan na talagang matinding pagkakaisa. So, in as much as we want to announce in advance kung nasaan kami sa mga certain na lugar, ini-encourage namin ng lahat na mag-monitor ng post, mag-monitor ng I think that is also one of the reasons why we were able to visit a lot of places nang wala masyadong aberya. To be honest, dahil sa short notice yung aming